Kahit may stage 2 breast cancer, hindi iniinda ni Emma Ladiana ang malubhang sakit. Diretso pa rin siya sa pagtatrabaho bilang isang household helper dito sa Hong Kong. Gusto man kasi niyang umuwi sa Pilipinas, hindi pa raw pwede. Habang may kontrata kasi sa Hong Kong, maliit na lang ang babayaran para sa kanyang gamutan. Pitong taon ng OFW dito sa Hong Kong si Emma, 2018, nang matuklasan ang kanyang sakit. Paano mo nalaman, ma'am, may cancer? Sa mammogram, may nakita talaga na left and right meron. Sabi ng doktor, bad news, cancer. Hindi ako nakaiyak. Kita ko, napatingin ako sa amo ko agad kasi ang inala ko noon, ang trabaho ko. Kita ko si amo, namutla. Tapos, umiyak na ako. Pero kahit may breast cancer, hindi kinansela o tinerminate ng mga amo ang kontrata ni Emma. At dahil may kontrata, hawak pa rin ni Emma ang kanyang Hong Kong ID. Ito ang magbibigay sa kanya ng benepisyo, gaya ng murang pagpapagamot. Kasama kasi sa binabayaran ng kanilang amo ang medical insurance nila. Hindi lang niya kinancel yung kontrata. Oo, basta yun ang hinabol ko lang kay ma'am. Sabi ko, ma'am, kung tingin mo pabigat ako sa bahay na to, bababa ako. Sabi niya, alam mo bang mahirap ang ganitong sitwasyon kasi magiging mahina ka lalo sa chemo. 120 Hong Kong dollars o halos katumbas lang ng 800 pesos ang binabayad ni Emma para sa kanyang chemotherapy session. Maging operasyon ni Emma, sinagot din ng kanilang medical insurance. Alam niya na kapag umuwi siya sa Pilipinas, hindi niya kakayanin ang gastos. Magkano ang chemo sa atin? Sa narinig ko nung time na yun is 30,000 per session. Kailangan pa akong lumabas siguro ng Manila. Sa mga panahong nanghihina siya dahil sa chemotherapy, sa Bethune House siya pansamantalang tumitira. Ang Bethune House ay shelter ng non-government organization na Mission for Migrant Workers na tumutulong sa mga OFW dito sa Hong Kong. Pag walang shelter, baka yun ang maging cause ng termination kasi walang mag-aalaga sa kanya after noong chemotherapy, radiotherapy. Usually yan, nagsusuka, ganon, nahihilo. Paano kung hindi ka na halimbawa kinuha nung amo? Ang tendency mo umuwi. So, ibig sabihin nun, pag umuwi ka, yung oportunidad mo para magpagamot nawawala. Kasi unless merong kamag-anak na pwedeng mag-support sa'yo, di ba? Pero the fact na nandito ka, kailangan mo ng pera para i-support yung family mo, di ba? Kaya pagka nawala yung oportunidad na yon, ang ibig sabihin nun, yung life mo, masya-shorten. Ganon. Pagka yung employer pumayag, prolongation ng life niya yun eh. Diba? Parang second life niya. It must be frustrating din kung nakikita nyo na kailangang umuwi nung kababayan and then you know it's going to shorten her life, no? Parang yun nga, yun nangyari doon kay Tess. 2015 ang una naming makilala si Tessie Esteban na namimilipit noon sa sakit habang sakay ng tram dito sa Hong Kong. Natuklasang may stage 3 colon cancer siya. Kahit may nararamdaman ng sakit si Tessie noon, binaliwala niya ito dahil sa kagustuhang makatulong sa pamilya sa Pilipinas. Pero nang ma-terminate ang kanyang kontrata noong 2016, kinailangan niyang umuwi sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, tuluyan siyang binawian ng buhay. Okay nung una yung employer and then later on, sinabi niya hindi na niya i-continue. Parang 2 sessions na lang ng chemo yun. Sana natapos niya. Baka buhay pa si Tess hanggang ngayon. Sana kasi maganda-ganda ang healthcare sa Pilipinas. Then we wouldn't have these problems, no? Di ba doon, bago ka nga ma-admit sa hospital kailangan mong mag-down payment
Pag wala ka nun, di ba, mamatay ka. Dito hindi. Pag emergency dito, pasok ka. Pag hindi ka, wala kang pambayad, ilalabas ka pa rin. Pwede ka pa ding ilabas. Pag sinabing, okay ka na, pwede ka na lumabas. Susulatan ka. Sabihin siya, nire-remind ka, ito ang dapat mong bayaran. Kaya naman si Emma kahit hirap na hirap dahil sa sakit, pinipilit niyang maipagpatuloy ang kontrata. Pero nalaman naming may iba pang dahilan si Emma kung bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas. Kumusta ba yung anak mo? Ano naman ang sakit niya? Meron po siyang parang immune deficiency syndrome. At lifetime po yung gamutan niya. Yung ibang anak mo? Yun po, ganun din. Yung Ano padalwa nangyari? po, lahat po sila, yung dalawa po namatay na. Pag po ako natawag sa anak ko, hindi, lalo nung ako panahong week, hindi po ako nag-video call, hindi ako natawag. Kasi nga, pinapakita niya sa akin malakas siya, tapos magpapakita ako ng kahinaan. Nung panahon yun, hindi ako nagtatatawag. Saka hindi ko rin kaya. Trabaho lang ako, lagi. Nga sa isip ko kumita. Kasi sabi ko, gusto ko pag ako'y nag-50 years old, nasa Pilipinas na ako, maramdaman ko namang mayakap ko yung anak ko. Kasi yung dalawa kong anak, hindi eh. Maaga silang nawala. So kung sabi ko makakasurvive yung anak ko, ito, sa 50 uuwi na ako. Pero unexpected, nagkasakit pa ako. Alam mo yun, nung namamatay lang ako ng anak, nagtanong ako, Lord, bakit ako? Hindi naman ako masamang tao. Lahat kung anong meron ako, pinagtatrabahuhan ko. Naiiyak ako sa'yo. Namiss ko Bigla yung anak ko. naman. Kaya ka nag-Hong Kong. Kaya ka nagtrabaho dito dahil mahal ang gamutan ng anak mo. Oo. Ang 4 na bote ng gamot na kailangang iturok sa kanyang anak na si Adrian, umaabot ng 40,000 piso. Ito yung gamot niya, no? Oo, yun po. Ito yun. Normal immunoglobulin. Anong epekto pagka hindi siya nakakainom ng gamot? Ano po, mahina siya. Inom po, inabot po ng 6 months na hindi siya nakalagyan ng gamot. Kasi dapat po yung gamot every 3 weeks. Talaga pong nag-50-50 siya. Binisita namin ang anak ni Emma na si Adrian sa Candelaria, Quezon. Bago matulog, nililinisan ng kanyang lola Florencia ang kanyang mga sugat. Dapat ay kada 3 linggo ang gamutan ni Adrian, pero dahil hirap silang makahanap at makabili ng gamot, nagiging kada 3 buwan ang kanyang gamutan. Ano po muna sa maliit po na sugat, sabay lalakad na lang po. Sakit po. Tsaka po mapdi. Nung dati po, hindi po ako nakahinga. Hindi nila po ako sa ospital. Kahit may sakit, pumapasok pa rin si Adrian sa eskwela. Grade 8 na siya ngayon. Okay naman po siya sa klase, nakaka-adapt naman po siya sa lahat ng subject. Ang hindi lang po pwede sa kanya, yung mga performance tasks, binibigyan na lang po siya ng special project na kung saan po, hindi po nakakapagod. Malungkot po. Hindi po nakapaglaro. Maayos. Ano na lang ginagawa mo? Nanonood lang. Nitong Miyerkules, sinamahan namin sina Adrian papuntang Philippine General Hospital para magpaturok ng naipon nilang gamot. Ang sakit ni Adrian ay tinatawag nating X-linked agammaglobulinemia or XLA. Ang XLA ay isang sakit sa immune system kung saan yung hindi nakakagawa ng antibodies yung pasyente. Ang binibigay natin sa pasyente ay tinatawag nating IVIG or intravenous immunoglobulin. So itong IVIG, ito ay may antibodies galing sa mga healthy na mga tao, tapos binibigay natin sa pasyente yung antibodies para makalaban siya sa infection. Habang buhay na gamutan na ang sakit ni Adrian. Ang hinihiling ko lang sa mag-iyan unay Diyos, bigyan ng kalakasan at humihingi ako ng tulong na itong aking apoy lifetime ang gamutan. Sana naman ay tulungan po ninyo kami. Habang nasa loob kami ng ospital, tumawag si Emma mula Hong Kong. Ay, Pa. huwag magpapagaling. Opo. Mag-iingat ka lagi. Opo. Sunod ka kay Lula. Mahal na mahal kita, ha? Iingat. Opo. Love you po. Nakakaawa po. Nagtatrabaho pa rin. Kahit may sakit. Iniisip ko yung pag-uwi ko.
Parehas kaming alagay ng anak ko. Hindi ko rin pwedeng tititigan ko na lang siya. Magtititigan na lang kami. Kagagaling lang sa ospital ni Virgie Iniego nang maabutan namin siya dito sa Hong Kong. Na-diagnose siya na may nasopharyngeal cancer habang nagtatrabaho sa Hong Kong. Libre nang nakuha ni Virgie ang chemotherapy session. Malaking bagay na dito yung gamutan. Oo. Mataas kasi yung standard ng ng gamutan. Yung mga gamot, walang bayad. Mga ilang taon kayong nagagamutan? Mga 2 years din ako umabot. Kasama yung radiotherapy, kasama yung operasyon. Nakuha ko lahat yung 3 gamutan ng cancer. Hanggang sa sinabihan ako ng doktor, you are free from cancer. Na-survive ni Virgie ang cancer, pero ang masaklap, tinamaan naman ang kanyang kidney o bato. Mahirap, pero minsan gusto ko na umuwi, pero hindi naman ako umuwi. Kasi mahirapan kami sa Pilipinas. Mahirapan kami sa gamutan. Dahil mura ang gamutan ng cancer sa Hong Kong habang hawak ng mga OFW ang kanilang ID, naging survivor si Virgie Iniego. Para sa inyo, gaano ka-importante itong Hong Kong ID ninyo? Importante talaga. Importante. Hindi ka nila i-entertainin sa ospital kung wala kang ID. Alam nila na kung may visa ka, wala. Hanggat may isinusyo kang ID, ibig sabihin, okay ang sitwasyon mo dito. Pag wala na po kayong kontrata, anong mangyayari? Cancelled na to? Parang wala na to. Siyempre wala ka ng, kahit i-show mo yan, wala na. Kasi wala ka ng visa. Maswerte si Virgie sa kanyang amo dahil hindi rin ito kinansila ang kanyang kontrata. Binigyan niya rin si Virgie ng apartment na matitirhan. Tuloy rin ang sahod niya. So kailangan ikumpleto nila yung iinumin kong gamot within that month. Umaabot din ako ng mga 400, ganoon. For that, month. Pero ang malungkot, natapos man ang cancer, tinamaan naman ang kanyang kidney. Actually, hindi naman kaagad ako sumailalim sa dialysis Kinuha muna nila sa mga gamot-gamot. Hanggang sa umabot na ako ng 1,000 yung yung creatinine ko. Kaya nagdesisyon sila na kailangan ko na sumailalim sa dialysis. Ka nagalit noon na na-survive ko nga cancer, ngayon naman, kidney naman. Hindi naman ako nagalit. Parang tinanggap ko lang. Parang ayaw na kasi yung buhay ko. Pero sumusuko na yung katawan ko. Really, yung katawan ko na ang nagbumibigay. Gaya ng gamutan sa cancer, maliit na rin ang babayaran para sa dialysis at mga gamot ni Virgie. A-attend ako sa ENT ko, $80 together with the medicine na yun. Tapos kung sa renal doctor ko, may blood taking ako. Blood taking is free. Kaya kahit hirap, pinipili pa rin ni Virgie na manatili rito sa Hong Kong. Mahirap, pero minsan gusto ko na umuwi, pero hindi naman ako umuwi. Kasi mahirapan kami sa Pilipinas. Mahirapan kami sa gamutan. Kasi sa ngayon, 18 tablets ako a day. Saan ko kukunin yun? May injection pa ako. Every 2 weeks para sa kidney ko. Nakukuha ko siya ng pari dito. Kung kasi nanghihina kayo, masakit. Sa totoo lang, kung pwede lang, umuwi na ako. kayo. Kasi I have my family. Dito, nasusurvive ako. Kasi nga, andyan naman yung amo ko na nagsusuporta ng financial. Sa Pilipinas naman, I have my family. Wala naman pera. Nag-check na yung anak ko doon sa Pilipinas, magkano expenses doon. Dialysis lang kasi sa atin, every session nagbabayad ng 3,000 something. So, aabot ako ng 48,000 a month. Dialysis pa na? Dialysis lang yun. Yung without gamot, all the medicine. Yung iniisip ninyo pagkagabi, tapos may nakakaramdam na kayo ng sakit, ganyan. Oo. Tapos noon, mag-isa lang ako sa bahay na to. Parang mapapaliw ako. Gusto ko na, pagod na ako, hirap na hirap ako. Lalo na kung operahan ako. Ngayong June, 3 operasyon ako. Kasi nagkabit sila ng catheter dito, tapos naglagay sila ng hole sa tiyang ko.
Mag-isa ka lang sisigaw, matatawag mo lahat ng santo. Kasi hindi kami binibigyan ng general anesthesia. Bawal sa amin yun eh. Local anesthesia lang, kaya bawat tusok mararamdaman mo. Sisigaw ka na lang. Sa susunod na buwan, muling sasailalim sa isa pang operasyon si Virgie. I'm not asking for a long life. Gusto kong kunin na ako ng Diyos. Sa hirap. Kahit bukas lang, kunin na ako ng Diyos. Kasi alam ko naman na right now, okay naman yung mga anak ko. Okay na sila. Kaya ready na ako. Kahit pa paano, mas okay naman yung buhay nila. Dati nung may cancer kayo, nilalapanan nyo kasi gusto nyo makapagtapos yung mga bata. Yun yung goal ko. Yun yung goal. Kaya nilapanan nyo talaga yung cancer. Talagang mahingi pa ako sa Diyos ng mahabang buhay noon. Pero ngayon kahit pa paano, settle na sila. 30 years na yung katawan ko yung inilaban ko. Kaya mahirap. Suko na yung katawan ko. Kapag umalis ng bansa ang isang OFW, kailangan siya magbayad ng mahigit 1,000 piso bilang membership fee sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kapag naging miyembro na, kabilang sa mga benepisyong maaring makuha ang medical, disability at death benefit. Kapag ang isang OFW ay naospital o nagkasakit sa ibang bansa, gaya na ng Emma at Virgie, maaari itong makatanggap ng ayuda na hindi bababa sa 50,000 pesos. Ina-assess natin kung pwede nating matulungan sila sa kanilang pag-ibsan ng kanilang mga gastusin sa pagpapagamot doon sa mga ospital at o mga clinic sa ibang bansa. Ang maaari pa raw gawin ng OFW ay magbayad ng contribution para naman sa PhilHealth at anuman ang gagastusin sa labas ng bansa. Pwede raw i-reimburse pagbalik ng Pilipinas, pero limitado lang ito. Kapag umuwi ng bansa ang isang OFW na may sakit, makakakuha rin siya ng benepisyo gaya ng ibang PhilHealth member. Dito sa Philippines, meron tayong tinatawag na Z-benefits, na yung Z-benefits, mas mataas ang binabayaran ng PhilHealth. Pero hindi lahat may mga specific diseases covered by Z-benefits. Katulad ng acute lymphocytic leukemia for children, no? Breast cancer, prostate cancer. So, lahat yan pwedeng ma-avail dito at a higher reimbursement rate through the Z-benefits, pero in selected hospitals. Hemodialysis, hindi na Z-benefit, nasa regular benefit natin yon. So, nagbibigay tayo dyan ng 2,600 per session. And one session is equivalent to 1 day. Isa lang ang hiling ngayon ni Virgie. Sana yung sabi nila, magkakaroon na daw ng libreng dialysis doon. Naririnig ko lang. Pero sa atin naman kasi puro pangako lang. Kasi ganoon kamahal ang gamutan. Kasi sa atin, kailangan may pera ka bago ka pumasok ng ospital. Pag wala kang pera, hindi ka nila gagamutin. Pero dito, kahit ano pa ang kailangan mo, kahit wala ka pang bayad at lumabas ka na ng ospital, they allowed you to go. Patuloy pa ring nakikipaglaban sa kidney disease si Virgie. Samantalang si Emma, katatapos lang ang huling session niya sa chemotherapy. Umaasa siyang tuluyan siyang gumaling. So good news na ba? Opo, sana nga po. Kasi po yung appointment ko dati is sa loob ng 1 linggo, 3 beses. Minsan araw-araw yung radiotherapy. Ngayon, ano na? Ngayon po, ano na po, last check-up ko June 6. Tapos sa September 23 na uli. Kahanga-hanga ang katatagang ipinapakita ng mga OFW gaya ni na Virgie at Emma. Dahil taglay man nila ang isang malubhang sakit, hindi sila sumusuko. Hindi pa rin sila nawawala ng pag-asang gumaling para na rin sa kanilang mga pamilya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.